Magandang araw mga angels! Tunghayan natin ang part 14 ng Marrying a Tyrant Billionaire. At 2:30 p.m. ay saktong nakalapag ang private plane na sinasakyan ni Gabriel at Samantha kasama ang iba pang empleyado ni Gabriel sa Shanghai Pudong International Airport. Pagkalabas ng airport ay nakaabang na ang tatlong sasakyan na sasakyan nila pauwi ng Hinderbila. Ryan, diretso tayo sa Huang Pu apartment, utos ni Gabriel sa driver niya. Ngayon na rin ba kami lilipat sa villa mo? Tanong ni Sam nang makasakay na sila ng sasakyan. Yes, sasamahan kitang sundiin ng kapatid mo ngayon dahil magiging busy na ako the next day. Okay, how about the 2 nurses na kinuha mo? Saan sila magstay? Kapag okay na ang facilities na pagstayhan ni Marco, ay makakasama niya ang 2 nurse doon para may mag-asikaso sa kapatid mo kapag wala ka. Dahil alam ko magiging busy ka na rin kapag nakapag-enroll ka na. Hanggat hindi pa na-settle ay sa villa na muna kayo tutuloy. May extra rooms pa naman sa maid's quarters na pwede din nilang tulugan. Thank you for doing this, sabi ni Samantha na napahawak sa kamay ng asawa. You're always welcome. Halos 30 minuto lang ay nakarating na sila sa building kung saan nakatira sina Samantha at ang kapatid niya. Magkahawak kamay silang pumasok at tinungo ang elevator patungo sa 16th floor. Excited si Sam na makita ang kapatid dahil miss na niya ito kaya agad niyang pinindot ang doorbell pagkatapat pa lang sa pinto ng apartment nila. Ma'am Samantha? Kamusta po kayo Ate Ninette? Okay naman po ma'am. Sabi nito saka nilakihan ang bukas ng pinto. Pumasok naman si Sam kasunod ni Gabriel. Nadat na nilang nakaharap si Marco sa computer nito at busy sa kung ano. Marco! Tawag ni Sam. Sam! You're back! Bakas ang saya sa mukha ng kapatid nang makita siya. Agad itong tumayo at yumakap sa kanya. Tumikhim si Gabriel. Hindi niya maintindihan. Kahit pa alam niyang kapatid ni Sam si Marco ay nakaramdam siya ng selos nang magyakapan ng dalawa. Gusto niyang siya lang ang yumayakap sa asawa. Siya nga pala si Marco. Siya si Gabriel. Gab, siya ang kapatid kong si Marco. Pakilala niya sa dalawa. Nice to meet you Marco. Bati ni Gabriel saka inilahad ang kamay. Hindi agad sumagot si Marco. Tiningnan lang nito ang palad ni Gabriel. Pagkatapos ay tiningnan ito mula ulo hanggang paa. Tila inuusisa dahil ngayon lang naman niya ito nakita. Marco, mag-hi ka sa kanya. Mabait na tao si Gabriel, huwag kang mag-alala. Hindi tayo sasaktan? Hindi. Siya ang tumulong sa atin at tutulungan ka rin niyang maipagpatuloy ang treatment mo. Kaya magpakabait ka sa kanya ha? Hindi siya masamang tao. Hindi niya tayo sasaktan. Paliwanag ni Sam sa kapatid. Napakunot noon naman si Gabriel nang marinig ang usapan ng dalawa. Mailap ang kapatid ni Sam sa tao at hindi ito basta-basta nagtitiwala. Base rin sa ikinikilos ng kapatid ni Sam ay batid niyang may hindi magandang karanasan ito. Naaninag niya sa mga mata nito ang takot. Pagkatapos marinig ang paliwanag ng kapatid at napatingin si Marco kay Gabriel. Hi! Tipid na bati niya. Nginitian naman ito ni Gabriel. Sam, kunin mo na yung mga importanteng gamit ninyo para makaalis na tayo. Don't worry, sa iba pang mga gamit kahit maiwan muna ito dito, bayad naman ang apartment na ito. Kaagad namang sumunod si Sam. Mga mahalagang gamit lang ang dadalhin niya at babalikan na lang ang iba kapag may oras pa siya. At matapos may ayos ang mahalagang gamit at maipaliwanag sa kapatid na lilipat na sila, ay agad na nilang nilisan ang apartment. Ma'am, dito na ho ba tayo titira? Tanong ni Ninette pagkababa ng sasakyan. Baka sa mukha ang pagkamangha nang makita ang 3 palapag na malaking mansyon. Opo ate. Ma'am, baka naman ho hindi na ako kailangan dito dahil sa tingin ko napakarami ng kasambahay dito. May halong lungkot ang boses nito habang sinasabi iyon.
Ate Nanette, kung inaalala mong mawawalan ka ng trabaho dahil lumipat na tayo rito ay hindi ho mangyayari iyon. Kaya relax ka lang, okay? Salamat po ma'am. Nginitian lang ito ni Sam. Let's go inside, sabi ni Gabriel. Sumunod naman ang mga ito. Habang naglalakad papasok ng malaking villa ay hindi na napigilan ni Isay ang sarili. Mabilis ang hakbang na lumapit kay Chenli at kinalapit ito. Chenli, ang gwapo naman nun. Pwede na akong mamatay kapag nahalikan ko na yon. Bulong ni Isay habang pigil na pigil ang sariling kiligin. Oo nga, bet na bet ko siya. Ang gwapo. Pero sino ba yung babae na kasama niya? Iyan ba yung sinasabi ni Nanette na kapatid ng alaga natin? Siguro. In fairness, ang ganda niya. Ang cute ng mukha at ang kinis. Ano ka ba? Maganda ka rin naman. At tingin ko, papasa naman ang beauty natin sa pogi na yon. Natatawang sabi ni Isay. Akala ko hindi na ako makakakita ng ganong kagwapong boylet in real life. Kurutin mo nga ako at baka nananaginip lang ako. Matagal nang magkaibigan si Isay at Chenli kaya kilala na nila ang isa't isa. Pareho silang mahilig sa pagbabasa ng mga stories sa online app at madalas ay napag-uusapan at pinagpapantasyahan nila ang mga lalaking character sa mga story na nababasa nila. Halos magkasing edad lang din ang dalawa kaya halos magkasundo sa lahat ng bagay. Parehong Pinay na nakipagsapalaran sa ibang bansa dahil sa malaking sahod. Lalo na ngayon, malaki ang offer sa kanila kaya hindi na sila nagdalawang isip na tanggapin ang trabaho bilang private nurse. At bonus na sa kanila na kababayan ang pagtatrabahuhan. Hoy! Sabi ko sa'yo, kurutin mo ako. Ulit na sabi ni Chenli. Hindi ata siya nito narinig dahil abala ang mata sa katitingin sa paligid. Sinunod naman ito ni Isay kaya napaaray si Chenli. Ayan, o ano, gising ka na ba? Ang sakit mo namang mangurot. Munti ka nang mapasama pati ang balat ko. Ikaw ang nagsabi na kurutin kita. Alam mo namang masunurin ako. O siya, tama na nga ang chismis, baka marinig pa tayo at mapagalitan pa tayo ni Pogi. Pagkatapos nun ay tumahimik na ang dalawa. Welcome home po, sir! Bati ng mayordoma kay Gabriel. Tumango naman si Gabriel bilang tugon. Fred, pakisamahan ang dalawang nurse at si Ate Nanette sa maid's quarter para maayos ang mga gamit nila. Doon muna sila tutuloy pansamantala. Utos ni Gabriel kay Fred pagkatapos na pumasok sa loob ng bila. Masusunod po CEO. Magalang na sabi ni Fred, saka binaling ang tingin sa tatlo at sinabing, halina kayo. Sumunod naman ang mga ito kay Fred. Ang naiwan na lang ay sina Gabriel, Sam at Marco, pati na rin ang mga kasambahay ni Gabriel na naghihintay ng utos. Manang Margie, please prepare and cook a special dish for dinner. Masusunod po sir, may iba pa po ba kayong bilin? Wala na. Anyway, this is Sam, my wife. Sam, this is Manang Margie. Siya ang tagapangasiwa sa villa. Kapag may kailangan ka at wala ako, you can look for her. Magandang hapon po at welcome ma'am. Kahit medyo nagulat sa nalaman, ay malugod pa ring binati ni Manang Margie si Sam. Good afternoon din po and thank you po, Samantha said and smiled at Manang Margie. Matagal nang naninilbihan si Manang Margie kay Gabriel kaya nagulat siya na asawa ang pakilala ng amo kay Sam. Ni minsan kasi wala itong dinala ni isang babae sa villa nito at sa tagal na niyan bilang tagapangasiwa ay wala siyang nabalitaan na nagkanobya ito. Gayunpaman, hindi naman siya pakialamero na tao at hindi niya ugaling makialam sa buhay ng iba lalo na sa amo niya. Mas iniintindi niya kung ano ang mapabuti ang trabaho niya kaysa sa intindihin ang mga walang kwentang bagay. Come on upstairs. Ituturo ko ang magiging kwarto niya ni Marco. Naipaayos na niya iyon bago sila umuwi kaya naka-ready na ang kwarto para kay Marco. Pati na rin ang master's bedroom na magiging kwarto nilang mag-asawa ay maayos na rin. Pagdating sa ikalawang palapag ay naroon ang kwarto ni Marco. Malaki iyon at may computer, TV, mini ref, and on the other side, there's a shelf that's full of different types of books. Samantha smiled when she saw it. Alam niyang magugustahan iyon ni Marco. Marco, this is your room. Hope you like it, Gabriel said while looking at Marco.
Really? This is my room? Sam, do you hear it? He said, this is my room. Nagustuhan mo ba? I really like it. This is awesome. Then, say thank you to Gab. Thank you. Nahihiyang sabi ni Marco. You're welcome. Napangiting tugon naman ni Gabriel. Alam niyang kahit papaano ay nakukuha na niya ang loob ng kapatid na Sam. Gusto rin niyang mapalapit din ang loob nito sa kanya. Marco, maiiwan ka na muna namin dito, okay? Magpapahinga muna ako. If you want, magbasa ka muna and use your computer. Tumango lang si Marco bilang tugon. Bakas din sa mukha nito ang saya. Come on, I'll show you our room. Bulong ni Gabriel kay Sam. Our room? Ibig sabihin, magkasama na kami sa iisang kwarto? Gab, magkasama na tayo sa iisang kwarto? Yes, we are husband and wife, right? Dapat lang naman na magkasama sa iisang kwarto ang mag-asawa, hindi ba? Yes, pero my wife, ayaw mo ba akong katabi matulog? Hindi naman sa ganon. Hindi ako sanay na may katabi palagi. Tugon ni Sam pero deep inside ay na-excite rin siya. Sanayin mo na ang sarili mo dahil habang buhay mo na akong katabi sa pagtulog, sa ayaw at sa gusto mo. Habang buhay ka nang magigising sa kagwapuhan ko, yon ang unang makikita mo paggising mo. Pero paano kung... Enough! Agad na putol ni Gabriel sa iba pang sasabihin ni Sam. Alam niya nag-aalangan pa ito kaya gagawin niya ang lahat upang maging panatag ang loob ng asawa. Hindi na sumagot pa si Sam. May tiwala siya kay Gabriel. Alam niyang mahal siya nito at ganon din siya rito. Hindi na niya kailangan pang alalahanin ang mga bagay na hindi naman dapat. Iyon lang naman ang importante. Ang mahal nila ang isa't isa. 1 week later, katatapos lang ni Sam mag-submit ng mga requirements niya sa school kung saan siya mag-aaral nang may tumawag sa kanya. An unknown number. Kahit nagtataka, sinagot naman niya agad ang telepono sa pag-aakalang importante iyon. 6 p.m. at number 10 French Concession Road. Just be there at may taong susundo sa'yo. Pagkatapos nun ay naputol na ang linya. At kahit na hindi na itanong pa ni Samantha ay kilala niya ang may-ari ng boses na iyon. Bakit niya ako pinapupunta sa ganong lugar? Ano naman ang kailangan niya sa akin? Anya sa isipan. Alam ni Sam ang lugar na iyon. Halos kilalang tao at mayayaman rin ang nakatira kaya nagtataka siya bakit siya pinapunta sa lugar na iyon. 6:00 ang sabi niya sa kanya kaya napatingin siya sa wristwatch niya. It's already 5 p.m. kaya naisipan na niyang tawagan ang driver niya upang magpahatid sa lugar na sinasabi ng taong tumawag sa kanya. Ma'am, hindi pa ho ba kayo uuwi? Tanong ng driver. Hindi pa ho, pakihatid muna ho ako sa number 10 French Concession Road. Alam ho ba ito ni CEO ma'am? Hindi, but don't worry, I will call him later. Pero ma'am, ang bilin po sa akin ay dapat alam niya kung saan po kayo pumupunta. Kuya, alam kong sinusunod mo lang ang utos niya, but this time, ako na lang ang magsasabi sa kanya. Akong bahala. Alam ni Sam na kaya lang gusto ni Gabriel na alam nito kung saan siya pumupunta, hindi dahil wala itong tiwala sa kanya, kundi sa nag-aalala lang ito sa kaligtasan niya. Bagay na naiintindihan naman niya. Tumango na lang ang driver at hindi na kumontra pa. Pareho naman niyang amo ang dalawa kaya kailangan pa rin niyang sundin si Sam. Pagdating sa lugar ay may sumalubong nga kay Sam. Mukhang kilala siya nito dahil pagkababa pa lang niya ng sasakyan ay lumapit agad ito sa kanya. Miss Velasco, this way please. Sabi nito saka pinapasok siya ng gate ng isang malaking bahay. Kuya, tawagan na lang kita mamaya, sabi niya sa driver. Tumango lang ito at minaneho na paalis ang sasakyan. Samantha's heart began to beat faster while looking at the pig house. But she still managed to calm herself and ask the girl, "Do you know why Miss Sevilla called me?" The girl only smiled at her and did not answer her question. Dinala siya nito sa isang malaking bahay. Pagkatapos, pumasok na sila sa living room ay may nakita siyang damit.
sapatos, jewelries at makeup na nakapatong sa sofa. Para sa'yo ang mga yan. Pumasok ka lang sa unang kwarto sa second floor para magbihis. Make it faster. I'll give you 15 minutes because the young lady is waiting for you. Sabi ng babae na hindi man lang nagpapakilala sa kanya. Agad na rin itong tumalikod na tila wala nang pakialam sa magiging reaksyon ni Sam. Pagkaalis ng babae ay napatingin si Sam sa damit. Ano naman kaya ang binabalak ni Audrey? Bakit kailangan pa akong magbihis? May paparty ba? Bahala na, malalaman ko rin mamaya. At para makauwi na rin agad ay mabilis niyang kinuha ang damit at iba pang naroon at dinala sa kwarto na tinuro ng babae. Mabilis ang kilos niya na sinuot ang damit, sapatos at naglagay ng light makeup. Sinuot na rin niya ang mga alahas na kasama. Dahil 15 minutes lang ang binigay sa kanya ay agad siyang bumaba at lumabas ng villa. Get inside, sabi ng babae pagkabukas ng sasakyan. Kahit medyo kinakabahan ay sumakay naman si Sam. Samantha was uneasy along the way. Wala kasi siyang ideya kung bakit siya biglang inimbitahan ni Audrey. Maya-maya lang ay huminto ang sasakyan sa isang 4 na palapag at napakalaking mansyon. Pagkababa ng sasakyan ay sumunod siya sa babae. Rinig niya ang ingay mula sa loob kaya alam niyang may party. Pumasok sila sa loob at dumiretso sa bandang likuran. Pagdating ay may nakita si Sam na tila isang event room. Miss Sevilla is waiting for you inside. You can go in now. Muli na namang kinabahan si Sam. Sana hindi na lang ako pumunta. Pakiramdam niya ay may mangyayaring hindi maganda sa gabing iyon. Kaya lang, naroon na rin lang siya kaya kailangan niya ng tumuloy. Huminga at bumuga muna siya ng hangin bago pumasok sa loob mag-isa. Pagkapasok niya ay agad na agaw ang pansin niya ng mga taong naroon. They look at her in surprise at parang natatawa pa. Napalunok si Sam. Alam niya kung bakit siya pinagtitinginan. She only knew how out of place she was that night when she saw others people attire. Everyone was wearing a Disney costume like they were playing cosplay. And she was the only one wearing an exquisite silver evening dress na wala namang kinalaman sa party na nagaganap. Napangisi naman si Audrey nang makita si Sam. Agad siyang lumapit. Everyone, listen to me. This is the famous stylist. She snatched Gabrielle from me. How is it? Are you guys disappointed in her? I am inviting her here to give her a chance to enter the upper class like us. As for whether we should accept her or not, that depends on your decision. After what Audrey said, the surrounding gazes instantly turned into ridicule. Napayuko naman si Sam dahil sa hiya. Hindi niya magawang salubungin ang mga matatalim na tingin na nagmumula sa mga taong naroon. Kung nakakamatay lang ang tingin, ay baka kanina pa siya binawian ng buhay. She dares to snatch Gabrielle to you? Is she out of her mind? She dares to compare herself to Miss Sevilla with someone like her? Said the girl in front of Samantha. Yeah, she doesn't look like much either. Even if she wore branded clothes, it would not be able to cover the poor air in her body. Dugtong pa ng isang babae. Don't worry, Audrey. Ipapakalat ko sa buong community na huwag na siyang kunin na stylist at baka may maago na naman siyang lalaki na pagmamay-ari na ng iba. Tama, para mawala na siya ng trabaho. Wala nang kukuha sa kanya bilang stylist. Kung ano-anong masasakit na salita pa ang mga sinabi sa kanila ni Sam. Isa raw siyang ambisyosa, babaeng nang-aakit ang mga mayayamang lalaki para makaahon sa hirap. Isa raw siyang mababang uri ng babae na hindi nababagay kay Gabrielle. Lahat ng iyon ay tinanggap ni Sam. Kahit paanong panghuhusga ng mga taong naroon ay wala naman itong alam sa buhay niya. Ang tanging alam lang nila ay isa siyang mahirap. Isipin at ibintang na nila ang lahat sa kanya. Wala siyang pakialam dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi siya ganong babae. Are you all done? If you are done, can I say a few words? Tumayo siya ng tuwid at taas noong tiningnan ang mga taong naroon. Kahit pa gusto nang tumulo ang mga luha niya, ay pinilit niyang pigilan ang mga ito upang ipakita na hindi siya apektado sa mga paratang nila.
Hindi naman siya takot kung ibaba na siya ng mga high-class na mga tao bilang stylist. Hindi dahil sa malakas ang loob niya dahil kay Gabriel, kundi malakas ang loob niya dahil kahit pa hindi na siya tanggapin na stylist, ay marami pa namang trabaho na pwede niyang pasukan kung sakali. Agad natuon ang tingin ng mga taong naroon sa kanya. Samantha took the jewelry from her hand and placed it on the table and she said loudly, "Even though I am not a stylist anymore, I can still find another job and continue my simple life. But before I left this place, I have noticed that some of you were wearing a costume that didn't match your looks. Sometimes, don't just wear clothes. You'd better need to check if it fits your body or not. Especially the makeup and the jewelry. That's all. Thank you." After saying this, Samantha had already taken off all her jewelry and placed it on the table. Samantha calmly looked at Audrey and said, "Miss Sevilla, thank you for inviting me here and thank you also for banning me as a stylist. Can I leave now?" Samantha took off her high heels and calmly put them aside. After she put it, she bowed slightly to the others barefooted and said, "I wish you all good night. Goodbye." After saying this, Samantha turned around and left. Her reaction also was beyond everyone's expectation. Everyone was stunned. They could not help but look down to see if their clothing that night was really as bad as she said. "Haha, wow!" Someone in the crowd suddenly laughed out loud. "Interesting!" Audrey's expression instantly became extremely ugly while looking at the handsome guy who was wearing Prince Aladdin's costume. He stood up and smiled lazily and said, "All right, the show is over. I should go too." "Highest?" Audrey yelled angrily. "How dare you try to leave?" "Is there something wrong?" "I still have important things to do. That's why I need to go." "Really? O baka naman kampi ka na rin sa babaeng yon?" "As I said, I have important things to do. Bakit kailangan pang madamay si Samantha rito?" "Dahil ramdam ko na pareho lang kayo ni Gabriel." Sa galit ay kinuha ni Audrey ang wine glass at ibinato sa direksyon ni Hayes. The wine glass broke into pieces and the wine splashed on the floor. "Anong problema mo?" pasigaw na sabi ni Hayes. The surrounding people were scared silly and kept quiet out of fear. They did not dare to move a bit. "Alam mo kung anong problema?" Hayes sighed and shook his head slightly. Without saying anything, he turned around and left. "Hayes, are you going to be like Gabriel and leave me alone?" sigaw ni Audrey. "Wala nang pakialam si Gabriel sa akin, pati ba naman ikaw?" Hindi man lang niya nilingon si Hayes. Diretso lang ito sa paglalakad palabas. "Sige, kampihan niyo ang babae na yon. Humanda siya sa akin dahil hindi ko siya titigilan," banta ni Audrey. Nagpupuyos ito sa galit dahil hindi man lang natakot si Samantha sa kanya. Siya si Audrey Sevilla, kilala at tinitingala ng lahat ng mga kababaihan dahil sa taglay na ganda at kilala sa larangan ng pagmamodelo, ngunit may isang babaeng naglakas loob na humamon sa kanya. Isang babaeng hampas lupa. Hindi siya makakapayag. Walang sino man ang pwedeng kumalaban sa isang Audrey Sevilla. Samantala, pagkalabas ni Sam sa mansyon na iyon ay tuloy-tuloy lang siyang sa paglalakad. Walang pakialam kahit pa nakapaalang siya. Habang naglalakad ay sumagi sa isipan niya ang nangyari. Bigla siyang nalungkot at naawa sa sarili. Pero masaya rin siya kahit papaano dahil nakabawi siya sa lahat ng mga pang-aalipusta sa kanya kanina. Maya-maya lang ay naalala niyang tawagan ang driver niya upang magpasundo. Ngunit pagtingin niya sa kanyang cellphone ay naubusan na ito ng baterya. Sakto naman na may natanaw siyang taxi. She waved her hand and was about to call the taxi to stop and leave. A fiery black Lamborghini slowly stopped in front of Samantha. The car door opened and revealed Haya's attractive and handsome face. "Do I have the honor to send you home?" Haya said and smiled at her. "Galing ka rin ba sa party?" tanong ni Sam. Hindi niya ito napansin kanina. "Yes, saan ka nakatira?" Hindi agad nakasagot si Sam.
Hindi niya alam kung sa villa ba ni Gabriel siya magpapahatid. Alam kasi niyang hindi pa alam ni Hayes ang tungkol sa kanila ni Gabriel. Sam, your address! Naisipan ni Sam na sa apartment na lang nila dati ni Marco siya magpapahatid at pagkatapos ay magtataksi na lang siya pauwi sa villa ni Gabriel. Huwangpu Apartment. Okay, tanging sagot ni Hayes. Pagkapasok ni Sam ay agad nang minaneho ni Hayes ang sasakyan patungo sa direksyon kung saan nakatira si Sam. And while driving, he kept glancing at Samantha through the rearview mirror. He wanted to say something but stopped few times. Samantha noticed and could not help but smile and said, "I'm fine. You don't need to comfort me." Hayes nodded and said, "You are a smart girl." Alam mo, ine-expect ko na ito na mangyayari dati pa, pero hindi ko lang na ganito pala ang mangyayari. Pero okay lang naman kung maban ako bilang stylist. Marami pa namang trabaho na pwede akong applyan kung sakali. You know what? I didn't expect you to be so calm. It surprised me. However, what surprised me the most was what about you said at the scene. Sure enough, you are indeed a very competent stylist. You have mastered some of the nice styles well. Samantha was a little embarrassed and smiled. I am flattered. Mahal at gusto ko lang kasi siguro yung trabaho ko kaya siguro sanay na ako. Ganun lang naman kasi talaga kapag na-enjoy ka sa trabaho mo at nagagawa mo ito ng mabuti. That's right, Hayes nodded. His eyes were full of praise. Are you really just Gabriel's stylist? Hayes asked as he drove. Yes, Samantha answered. Hindi niya pwedeng sabihin ang totoo kay Hayes dahil alam niyang ayaw niyang pangunahan si Gabriel. Alam naman niyang darating ang tamang panahon na malalaman rin ng mga kaibigan ni Gabriel ang tungkol sa kanila. Diyan ako sa building na yan nakatira. Turo ni Sam sa building kung saan siya nakatira dati. Doon siya nagpahatid dahil hindi pa naman alam ni Hayes na asawa siya ni Gabriel. Isa pa, naroon pa rin naman yung ibang mga gamit niya at madalas naman niya iyong puntahan at palinisan kay Nanette. Kaya pwede muna siyang magpahinga saglit bago umuwi ng villa ni Gabriel. Hayes slowly stepped in the brakes to stop the car. Pagkahinto ay agad nang bumaba si Sam. Thank you for sending me back. Bye. Hayes looked meaningly at Samantha and said, You're welcome. Bye. Samantha smiled at him and waved her hand. She then turned around and ran into the building. Before Hayes left the place, sinundan muna niya ng tingin si Sam. Nang mawala na ito sa paningin niya, he then looked up and read the name of the building and smiled. Dito pala siya nakatira. Pagkatapos ay nilisan na rin niya ang building. Samantala, pagkapasok ni Sam sa apartment, dumiretso agad siya sa kitchen. She first poured herself a glass of water. After drinking it, she adjusted her mood. After shaking off all her negative emotion, she then changed her clothes and removed the makeup on her face. Pagkatapos ay kinuha niya ang cellphone at nag-charge. Nang mabuksan niya na ito, ay tinawagan naman niya ang driver upang magpasundo. Matapos matawagan ang driver ay bumaba na siya ng building upang sa labas na lang ito hintayin. After almost 15 minutes of waiting, the latest red Hurricane Lamborghini slowly stopped in front of Samantha. Samantha was surprised when she saw Gabriel. Are you okay? He immediately asked her. Okay naman ako. Paano mo nalaman na nandito ako? Kanina pa kasi kita tinatawagan at hindi kita makontak kaya nag-aalala ako. Tinanong ko ang driver mo, sabi niya hinatid ka niya sa French Concession Road. Pinuntahan namin ang lugar kaya lang wala ka. Sakto naman na paalis na kami sa lugar na yon nang tumawag ka kaya agad na akong dumiretso rito. I'm sorry. Nawala ng baterya ang cellphone ko kaya hindi ako nakatawag. Nagkataon naman na nakita ako ng kaibigan mong si Hayes. Nag-offer siya na ihatid ako dito kaya nagpahatid na ako dahil hindi naman pwede na sa villa mo ako dumiretso. Tumango lang ito at lumapit sa kanya kaya niyakap siya ng mahigpit nito. Ang mahalaga kay Gabriel ay makitang ligtas ang asawa. Let's go home? Sabi nito saka inalalayan niya si Sam sumakay ng sasakyan. Pareho silang tahimik habang pabalik sa villa.
Hindi rin nagsasalita si Sam. Hindi kasi niya alam kung galit ba si Gabriel o hindi. Pero kung galit ito sa kanya, kasalanan naman niya dahil hindi niya ito tinawagan. Sasabihin ko ba sa kanya ang nangyari? Baka mamaya ay puntahan niya si Audrey. Kapag nagkataon ay madadagdagan na naman ang galit ni Audrey sa akin. Siguro hindi ko na lang sasabihin para wala nang maraming tanong at wala nang magiging problema pa. Kumain ka na ba? Basag ni Gabriel sa nakakabinging katahimikan. Hindi pa, pero hindi naman ako gutom. Tugon naman ni Sam, pero ang totoo ay kanina pa siya gutom. Kumain ka ba kanina? Hindi. How come na hindi ka pa gutom ay hindi ka pa pala kumakain? Sabi nito na nakapokus sa pagmamaneho. Ang totoo niyan ay kanina pa talaga ako gutom. Ayoko lang kasi na magalit ka sa akin. Hindi naman ako galit. Nag-aalala lang ako sa'yo. Dahil hindi ka tamatawagan kanina. Kung nagugutom ka na, kakain muna tayo sa restaurant bago. Drive-thru na lang. Putol ni Sam sa iba pang sasabihin nito. Are you sure? Yes. Ayaw mo ba? Kung ayaw mo, pag-uwi na lang tayo kakain. Okay, drive-thru then. Kahit pa never pang naranasan ni Gabriel bumili ng food through drive-thru, ay sinunod pa rin niya ang gusto ng asawa. Maya-maya lang ay huminto ito sa isang fast food chain. Welcome to Happy Meal Land! May I take your order, sir? Hindi sumagot si Gabriel. Lumingon ito kay Sam at nagtanong, What do you want to eat? Cheeseburger lang, tsaka large fries and regular pineapple. Napakunot doo si Gabriel na para bang nakulangan ito sa in-order niya. Bakit yun? Kulang. Sayon lang yung gusto ko. Hindi na ito sumagot. Muli nitong nilangon ang service crew at nag-order. Narinig niyang dalawang order ng gusto niya ang in-order nito. Matapos makapagbayad at makuha ang in-order, inabot nito sa kanya ang pagkain. Pagkatapos ay inilagay nito sa backseat ng iba. Kinuha naman iyon ni Sam. Saka binuksan niya ang brown paper bag saka nilabas ang french fries. Natakam siya bigla sa bango ng amoy niyon kaya agad-agad siyang kumain. Maya-maya ay napahinto siya sa pagsubo. Bigla siyang nakonsensya dahil siya lang ang kumakain. Gusto mo ba? Tiningnan lang siya nito saka binalik ang atensyon sa pagmamaneho. Sabi niya hindi siya galit sa akin. Bakit ang suplado na niya ngayon? Baka naman gutom at pagod lang siya. Bahala ka nga kung ayaw mo akong kausapin. Anya sa isipan saka in-enjoy na lang ang pagkain niya. Habang sarap na sarap sa pagkain ay narinig niya itong bumuntong hininga. Hindi na siya nakatiis. Inusig na naman siya kasi ng concession niya kaya susubuan na lang niya ito. Humingi muna siya ng malalim saka kinuha ang iba pang pagkain sa likuran nila. Inilabas niya ang burger at drinks. Binuksan niya ang burger at inilapit sa bibig nito. Oh, kumain ka na. Hindi ito nagsalita pero kumagat naman ito. Binuksan rin ni Sam ang sa kanya saka kumain na rin. Maya-maya niya itong tinitingnan at agad sinusubuan kapag tapos ng ngumuya. Malaki ang kagat nito kaya agad naubos ang isang burger. Kasunod niyang kinuha ang drinks saka pinainom ito. Thank you! Simpleng sabi nito pagkatapos makainom. Napangiti si Sam nang marinig ang pasasalamat nito. Gutom nga lang talaga kaya masungit. Pero hindi na rin niya ito kinausap. Hinayaan lang din niya na tahimik ito. Nagko-concentrate na lang siya sa pag-ubos ng pagkain niya. Sakto rin na naubos na ang pagkain niya nang dumating sila sa villa. Agad bumaba si Gabriel sa sasakyan, saka umikot sa gawin ni Sam at pinagbuksan ito. Pagkalabas ng sasakyan ay sabay nang pumasok sa loob ng villa ang dalawa. Parehong tahimik lang na tila nagpapakiramdaman. Good evening sir, ma'am. Ihahanda na po ba ang dinner? Bati na tanong ni Margie sa amo. Kumain na kami manang. Malamig na tugon nito saka umakyat na sa itaas. Manang, pasensya ka na ha. May toyo ata ang balls mo. Don't worry, mamaya bababa ako para matikman ang mga niluto mo. Pabulong ng Sam bago sumunod kay Gabriel sa itaas. Napangiti naman si Manang Margie. Hindi niya akalain na may kabaitan rin ang asawa ng amo niya at sa tingin niya ay magkakasundo silang dalawa. Samantala, tahimik lang si Sam na pumasok sa kwarto.
Pagkapasok ay nagpalinga-linga siya dahil hindi niya ito makita roon. Nag-shower kaya siya? Bakit kaya bigla na lang siyang natahimik? Saan ba siya nagagalit? Bulong niya saka pasalampak na naupo sa sofa sa loob ng kwarto. Malaki ang kwarto nila at halos kompleto rin sa iba't ibang appliances. Ang laki rin ng flat screen TV sa kwarto nila. Makanood na nga lang muna ng TV? Sabi niya saka kinuha ang remote na nakapatong sa ibabaw ng center table at pinuksan ang TV. Nakailang lipat na siya ng channel ngunit wala siyang magustuhan sa palabas. At habang abala si Sam ay siya ring labas ni Gabriel sa bathroom. Hindi ka ba magsha-shower? Ay betlog! Gulat na sabi ni Sam. Sa paglingon niya ay nakita niya si Gabriel na nakatayo sa likuran niya. Nakatapis lang ito ng tuwalya sa kanyang bewang. Basa rin ang buhok na tila katatapos lang maligo. I'm asking you kung hindi ka ba magsha-shower. Magsha-shower? Utal na sabi ni Sam saka tumayo at mabilis na tinungo ang banyo. Napailing na lang si Gabriel. Ewan ba niya? Ayaw naman niyang tiisin ang asawa pero nangingibabaw kasi ang selos niya nang malamang si Hayes ang naghatid kay Sam sa dating tinitirhan nito dahilan para mag-iba ang mood niya. At gusto niyang malaman kung sino ang pinuntahan ni Sam sa Friends Concession Road at bakit naroon rin ang kaibigan niyang si Hayes. May tiwala naman siya sa asawa pero wala siyang tiwala sa mga taong nakakausap nito. At isa pa, kaibigan niya si Hayes at alam niya attracted ito kay Sam. At wala pa itong alam kung ano ang namamagitan sa kanila ni Sam kaya nakaaramdam rin siya ng takot at selos. Malaki ang takot ni Gabriel na mawala ang asawa sa kanya kaya ganun na lang ang naging reaksyon niya.